Hi there. So today I made around $69.95. That's roughly 69.95 times 69.5, 4,300 in a single day. Itong $70 na to, itong 4,300 na profit na to, is binuhat siya nito, itong single trade na itong Solana. This $125 profit. Pero this is my last trade. Last trade ko na to. Kasi anong nangyari? Anong nangyari? Yung mga first few trades ko, ito short to, naalala ko pa to. Short, then cover. Kasi bumabagsak kaya sinakyan ko lang. This is a good trade. This is a good trade. But, yung mga sumunod dyan, itong mga to. Yan, yung mga to. Meron ko pala dito. Ano na to? Parang lahat na yan losing. Parang mixture na nga yan ng ano eh, long short, long short. So, long short, di ko alam kung short ba to, long ba to. Basta stop loss to, alam ko. Stop loss, stop loss, stop loss. So, itong market na to, during this time, hanggang dito, during this time, after ko sa kanya move na to pa ba, parang nahihirapan akong i-gamayin yung market kung ano bang gagawin yung move. So, puro ko loss, nag-negative ako, nag-negative. So, ang ginawa ko, after this trade, nagpahinga ako dito, nagantay muna ako ng um, proper sentiment ng market para makagawa ko ng trading setup ko. Kasi, puro loss na ako eh. Puro loss na ako. Bugbog na yung ano ko. Bugbog na yung trading psychology ko, yung emotion ko at the highest peak na. So, nagpahinga muna ako din. After a rest, nagantay ako ng move. Pababa yung move. So, nagantay ako ng pataas, ng bounce. Tapos, short call ito pababa, like sa mga previous trades ko. Yan. Pero, hindi na to bounce. Hindi na to bounce. Jump na to. Tangin na sobrang lakas oh. So, ang thinking ko ngayon after this is, mag-aantay ako na continuation pataas. Kailangan niyo munang i-support ng move niya ito ng momentum. Then, pag nag-hold siya, continuation, sasakyan ko. Pero, clinash down. Yung move na to na malakas, clinash down lang niya. So, ang naisip ko from this point, ang mga gain niyang bam, bam, naisip ko yung market is sobrang choppy niya. So, based on my trading system, um, kaya ko namang i-trade yung mga choppy markets, pero matagal talaga siya i-trade eh. So, ang ginawa ko, nag-antay ako ng high probability na setup, trading setup based on technicals. Kasi yun yung sasakyan ko. Kasi, kung na-realize ko agad na yung market is choppy around this part, hindi sana ako nag-accumulate ng sobrang daming loss. Makakapag-adjust agad ako, hindi mabubugbog yung emotion, yung trading psychology ko. So, nag-antay ako ng Q. Yan, this is a good Q. Itong strong na to. Kasi, itong kandila na to, ang iniisip ko dito is pareho siya na itong mga start ng move. Like, tignan mo to, start ng move. Then this one is also a start of move. So, ang ina-expect ko, itong kandila na to will also be a start of move. Pero, hindi. Hindi. Binalikan ulit siya. Napakata ko dito, stop loss. So, hinayaan ko lang. At this point, yung trading psychology ko talagang bug na. Emotion at its highest na. Gigil na ako, nagre-revenge trade na ako. So, I rested. Rest lang ulit. Rest. Kasi, pack up na ako eh. Pack up na yung utak ko eh. So, nag-rest lang ako. Rest. Tagal-tagal na pahinga to. Kasi nahihiga-higa na ako neto eh. Para ma-clear lang, ma-reset lang yung mind ko. Kasi if hindi, ano na to, emotional trading over technical trading, which is sobrang hirap, sobrang pangit. So, ito oh. After this, tagal na pahinga. After this trade, ang next trade ko na isang dito. So, short, cut. Sobrang bilis lang ito. Isang kandila lang in between. Short, cut. Kasi,
Aminado ko na pack up na yung trading psychology ko, emotional science. So, sobrang careful na ako. Shortcut. And then, antay ulit ako. Yan. Ngayon, pag flash down niya nito, actually, itong short na to, nag-validate naman eh. Nag-validate naman siya. Masyado lang akong pack up na ng emotion. Kaya, hindi ko na siya nasakyan. So, ito, kagaya ng trade ko dun sa medyo malayo kanina is possible start of move. Pwede ko siyang short. Pero, kamukha siya nung kanina na binawi. So, nung binawi siya, nagantay ako ng Q na ng gento ulit, nababagsak siya. Pero wala na akong nakita. Dapat after this candle, gento na eh. Tapos babagsak ulit siya. Pero hindi na ganun ginawa niya. Naggento siya. Kaya ako pumasok. Kaya ako to pinasukan. So, this is my first buy. Nung pinasukan ko to, kasi hindi talaga siya nagpa-flash, kagaya ng mga nakaraan. Sabi ko, okay. Ito na yun. First buy, second buy, third, then nagsalo ako konti. Then, fourth, fifth, 6, 7, 8, 9. After 9, salo ulit ako konti. Talagang ano na ako dito. Talagang high conviction na ako kasi same DNA eh. Yung sinort ko kanina. Pagka short ko, binawi. Tapos, binawi ulit pa ba? Pero ito, hindi niya binawi. Hindi niya binawi. So, ang thinking ko is, okay, na-break na yung pattern. When you say pattern, kasi hindi lang siya yung triangle, box, hindi lang. May mga pattern din siya based sa move. Like, DNA nga ang tawagin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buy. Tapos, mini sell, mid sell, big sell, big sell, big sell, big sell. Tapos, yun na yung nag-result sa profit na to, 125. Nakalagay dito, timing the top is got lucky kasi top na yan eh. Ayun o, top na yan. So, ito yung bumuhat sa trade ko na to. So buong araw ko na to. So, marami ko loss. If nag-slip up ako yung trading psychology ko, pinilit ko emotional trading, revenge trading, hindi ako naging technical, hindi ko sinunod yung trading system ko. Big loss ako ngayon. It's a good thing na nagpahinga muna ako, nag-reassess, tapos pagkabalik ko sa market is technical na ulit yung utak ko. Wala na sa emotional state.